Hello mga Lodi. So dumating na po ang ating order na Roji na router. Dual band po ito. Nasa 1,300 po yung capacity niya na Mbps. So ito na yung pangatlo nating router na ito try. So unang-unang router natin ay TP-Link. So pangalawang sinubukan natin na router ay TP-Link din, dual band. So ito ngayon ang pangatlong router po na ito-try natin sa ating piso wifi. So ayan po yung aking router sa Starlink ko. So i-unbox natin to. So mag-unbox po tayo para matry po natin yung bagong router natin, no? Ayan, napakalaki. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 1,300 Mbps po ang kaya niya. So dual band po ito. Ito yung apat po yung baud na kaya niya. So susubukan natin ito ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-config. So siya nga pala, ito ay first time ko mag-config ng Roji. Sa first time ko rin ito gumamit ng Roji na brand. So sabi nila tumatagos daw ito sa mga, so susubukan natin kung totoo yung sinasabi nila na tumatagos ito sa mga pader. So yan, ipapakita ko sa inyo kung anong yung alaman ng box. Sa may mga piso wifi dyan na, at saka mga nagbabalak mag piso wifi, kung Starlink po ang source nyo na ISP, ay pwede po ito pamalit ng adapter. Kung wala kayo ang adapter, ito yung bilhin nyo. So ipakita ko rin sa inyo kung ano yung mga ginamit ko na adapter, router na pangpalit ng adapter. So may anip siya na antenna, ayan, kita nyo naman. So ito yung Roji astig, no? So ito yung laman, saka power adapter, saka may kasama na LAN cable. So yeah, ito lang yung nasa box, wala na. So tingnan natin kung ano yung LAN cable na kasama niya. Pang indoor ito, malambot kasi. Pag malambot, pang indoor. Kahit cat 6 pa yan na malambot. Pang indoor pag malambot. So tingnan natin kung anong klaseng cat network. Wala walang nakalagay kung anong cat to. So yan lang po yung kasama sa box. Papakita ko na sa inyo kung paano i-config. Anyway, sa mga nagtatanong, ito yung pangalawang router na ginamit ko. Ayan. So dual band din po ito, 1,200 Mbps ang kaya. So yan po yung papalitan natin ng Roji. So ito, naka-plug na po. Ayan, umilaw naman. So yung maliit, yan yung power adapter, at saka itong LAN cable na sa 1 ay mula sa ating ISP. So kumuha tayo ng internet dito. So ayan po. So tingnan natin kung ready to config na buhat ang ating Roji. Unang-una, tingnan natin yung kaniyang axis. This is ID Roji. Ayan. So hanapin natin yung, ayan, 192.168.110.1. So version 3 po siya. Ayan. So ayan, diyan tayo papasok. So ipakita ko sa inyo. So ayan, ipakita ko sa inyo kung nakakunik ako sa aking Starlink. Ipakita ko sa inyo kung ready to config na. So ayan po, lumabas na yung Roji. So
I-click natin yan para makapasok tayo sa Roji. So ayan, mukhang walang internet So pag ganyan, hindi pa dumaloy yung internet natin. So antay-antay lang po tayo. Ayan po, 2G. Nakalagay na po yung 2.4 GHz at saka 5G, 5 GHz. So hintayin natin ng konti. So hindi pa siya ready to config. Antay-antay lang ng konti. So ayan, connected tayo. So pinutol ko po yung screen video natin para hindi na po kayo makapaghintay. So ayan po, nag-connected na ang ating Roji. So ibig sabihin, ready to config na. Ipakita ko sa inyo kung paano magpasok. So may internet tayo niyan pag naka-connect tayo. Ayan, ipakita ko sa inyo. Pero yan po yung default na Layers of sweet kondensada palaman. Laging paaan with Skyflakes kondensada. Hindi na kailangan ng collateral. So ngayon ay pupunta tayo sa ating Chrome. Ayan. I-type lang yung 192.168.110.1. Click natin yan. Ayan. So ito na yung lumabas. So auto upgrade the device when a new version appears. So mag-upgrade ang device. The device will upgrade it automatically as scheduled. Okay. So i-click natin ng configure kasi mag-config tayo. So ayan. Are you sure you want to set the Wi-Fi password as the management password? Yes. I-cancel na lang natin. Is it? Okay natin. Lagyan natin ang password. So sa inyo, depende na po kung ano yung gusto niyo na i-password. So ayan. Okay. So ayan po. Dual band. So anyway, first time ko to mag-config ng Roji. So medyo tayo. Pwede natin yan babaguhin. So okay na siya. Next. So ayan, nalagyan na ng password. So hindi natin ma-direct. Ulitin natin. So pasok tayo ulit para makapagbigay ng authentication. So wala pa rin. So try natin magpasok sa Chrome. So 192.168.110.1. So ang mangyayari guys, dahil kaya pala hindi mag-access yung ating cellphone dahil naka-on ang ating protection sa unknown source na link or IP address. So ibang cellphone na lang ang gagamitin ko. Ayan po. Ano ko lang ang password. Login muna ako. So ayan.
So, piliin natin yung ayan po, yung mga mode. So, ang pipiliin natin itong WISP. So, okay. The one port is plugged in with a cable. Yung internet. So, ayan guys. So, ang pinili ko po ay WISP, yung working mode niya. Ayan. Kailangan daw i-unplug yung LAN cable pala sa 1 kanina. So, inalis natin. So, ayan. So, nakapag-select na tayo. Ika-click lang yan kanina yung select. So, na-select natin yung kung saan tayo mag-connect yung CBT Starlink. Kasi ito yung gagawin natin na router. So, ika-paste natin dito yung password. Ayan. So, save. Delivering configuration. So, after nyan, successful na at saka susubukan natin i-connect. Hello mga Lodi. So, ganyan lang po kadali mag-config ng ROG router. So, sa susunod natin mga video ay papakita ko po sa inyo kung ano ang performance nito. So, pasensya na lang po sa medyo may magulo yung tutorial natin ngayon kasi first time ko po mag-config ng router na ROG. So, siguro sa susunod natin video ay papakita ko sa inyo na step by step na clear yung pag-config ng ROG router. So, please paki-subscribe naman po ang ating YouTube channel para sa mga susunod nating video ay manotified ko po kayo para sa ating mga susunod na video. So, dito na lang po magtatapos ang ating video. Maraming salamat. Bye-bye.